Ng Diyos. Amen. Salamat po aming Ama sa umagang ito. Yung Panginoon kong Diyos na ang mga salita na lalabas sa akin na magiging instrumento ng iyong biyaya ay tunay na maging kapakinabangan sa mga taong narito, sa mga taong nakikinig at ito'y lalago at makikita sa kanilang mga gawa. Hayaan niyo po Panginoon kong Diyos na itago niyo po ako sa iyong likod, Panginoon kong Diyos. Pagtagumpay nawa ito at hayaan niyo na maranasan ng lahat ang biyaya at pagpapala mo sa pamamagitan ng iyong aral at salita. Sa iyo lamang po ang pagpupuri, pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen and amen, amen. Ako rin po yung nagpapasalamat. Kaya nagpapasalamat kami kasi si Shen nakapasok na po. First day of school niya nung Friday. Sabi ko nga nung college ako, dalawang sakay lang Siya tatlong sakay, mas malayo pa yung pinapasukan niya nung college ako kaysa nung elementary siya. Sabi ko, thank you na Shen. Elementary pa lang, tatlong sakay na yung biyahe bago makarating sa school nila. Kasi ang diskarte namin ni Jurisa, sunduin ko sila sa school, sasapit ko sila sa sakayan, tapos sunduin ko ulit sila sa divisoria. Kasi uso na ngayon NCAP. Kaya mahirap na baka dumami yung violation natin. Wala pa tayong record, baka magkaroon Pero salamat sa Diyos kasi alam ko na may iraos to yung school year ngayon. Kasi siya kailangan talaga ng gabay niya. Mas maganda dun siya mag-aral kung saan nagtuturo si Jurisa. Actually, gusto niya nga magpalipat ng school. Kaso nga lang, yung gusto niyang lipatan sa school, hindi pa natin afford Sa Netherlands nabasa ko lang nung kailan ko nabasa yung Webes ata, nag-chat pala siya dun sa sarili kong messenger. Napansin ko may chat, sabi ko, ano kayong chat to? Nakita ko si Shen, sabi ko si Shen ata nag-chat ito, sabi niya, Daddy, can I go to school that has no rules? Sabi, this one. Tapos yung school na yun na Agora School. Ito kaya itong Agora na to. Sinerge ko sa Google, yung Agora School pala sa Netherlands siya nakabase, sa Europe. Tapos ang eskwela na siya, hindi siya curriculum based. Kumbaga kung ano yung kailangan i-improve sa estudyante, doon nakatutok yung mga guro. Yun yung yung programa ng eskwelahan na yun. Hindi siya nakadepende sa DepEd o sa anumang local local curriculum. Kumbaga kung ano yung kailangan i-enhance sa estudyante, ayun yung dapat na. Wala silang uniform, walang rules nga Pero walang rules na yung uniform, classroom, parang walang gano'n. Saan kaya ito nakita ni Shen? Kaya pag uwi ko, tinanong ko, sino gusto mo ng Agora? Sabi ko, lumipat ka. Sabi niya sa akin, may English din pero sabi niya, pala yun, teenager pa. Mga pang teenager pala yun, Daddy, sa susunod na lang. Elementary pa na daw assisted. Sa Netherlands, pero sa biyaya na Diyos, kung anong kalooban niya, di ba? Hindi natin masabi. Kung anong gustong mangyari ng Panginoon, siya naman yung gagawa ng paraan para mangyari yan. Okay? Sa Diyos, lahat ng papuri at pagsamba. Okay, sa pangilang linggo na po natin ngayon, sa ating pang-apat na linggo po, ang ating pinag-aaralan is living and standing firm on your faith. Kumbaga yung pagtayo at pagpamumuhay ng matibay sa salita ng ating Diyos o sa ating pananampalataya. Yun po yung tinatalakay natin ngayon at nasa apat na linggo na po tayo. Bago tayo magsimula sa ating mga pag-aaralan, basahin po natin itong verse na to sa Awit chapter 1 verse 1 to 3. Tayo po ito mayo. Sabi po dito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon naman hindi malalata, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Sa Diyos lahat ng pagpupuri at pagsamba sa kanyang pagbabasa ng kanyang salita. Okay po, base po dito sa nabasa po ang ating pong pag-aaralan. Title. Sabi po dito is, stand on His ways while we are living temporarily, and we will sit with Him permanently. Sabi po sa ating pamagat is, tumayo o tumindig po tayo sa kanyang daan habang tayo'y nabubuhay dito sa lupa temporarily. At kalaunan po tayo po ay uupo na kasama ng ating Panginoon kong Diyos habang buhay po. Ayun po yung pag-aaralan natin. Ang ganda na tayo actually. Nung nagawa ko to parang nangangarin ako sa
sa pamagat eh. Sabi, ang sarap, di ba? Habang masarap basahin pero ang hirap po gampanan yan eh. Kumbaga tatayo ka sa kanyang daan, sa kanyang salita habang dito nabubuhay ka sa mundo kung saan ang mga bagay-bagay is salungat sa kanyang aral, di ba? Ibig sabihin, kailangan mong maging matibay para hindi ka maagos ng mga bagay na sumisira sa kanyang salita. Upang tayo sa kalaunan, pagdating ng panahon, pagdating ng kapanahunan ng paghahari ng Diyos, tayo'y uupo nakasama ng ating Panginoon habang buhay. Alam niyo po, sabi nga ng ating Panginoon sa Revelation, di ba? Siya daw po ay kakatok at kung sino man po ang magkanyayang pumasok sa kanya is siya'y kakain kasama at uupo kasama ng bagay. Ibig sabihin, ang Diyos po talagang nag-aanyaya sa atin na makasama niya. Nauupo tayo pagdating ng panahon upang siya'y makasama habang buhay po. Ang kailangan po natin gawin is tumayo po tayo sa ating pananampalataya. Okay, ating pong pag-aralan to. Sabi po dito una is sabi nito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Sabi po sa manglilibak, ibig sabihin ito, parang ito yung mga nag criticism. Parang ito yung mga nanglalait, nanguhusga. Ito yung mga yun. Sabi nito, mapalad daw yung mga tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Pero mabigat po dito, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Yun yung matindi, yung ni. Ibig sabihin, yung kahit pagsubaybay mo lang, yung kahit pagsawsaw mo lang sa isang bagay na masama, is masama na rin po pala yun. Ibig sabihin, hindi lang yung basta lalakad ka eh. Yung makikinood ka lang, makikikita ka lang, di ba? Yung makikisawsaw ka lang, makikikismis ka lang. Parang ang sama na pala ng dating yung bilang tagasunod ng ating Panginoon Espiritu. So sabi nito, ni tumatayo man sa daan. Wala pa siyang ginawa, tumayo lang daw sa daan. Ibig sabihin, nakisosyoso lang daw siya. Ni naupo man sa upuan ng mga manlilibak. Ibig sabihin, umupo lang, nakinig lang. Ibig sabihin, ang pinakaano po dito, punto po dito is, hindi lang po masama yung gumagawa ng masama, bagkus yung mga umaayon din sa gumagawa ng mga bagay na agin sa salita ng Diyos. Yung mga nakikinood, nakikitismis, nakiki-oo, lumalabas din po pala yun na masama sa ating Panginoong Jesus. Para una po, sabi po dito is, standing firm, una po is isolated ourselves from worldly desire. I-ano daw po natin, i-isolate, ilayo po natin ang ating mga sarili sa mga makamundong hangarin. Alam po, ang hirap nito. Kung tutusin, napakahirap nito. Kung paano mo i-isolate yung sarili mo kung kaliwat kanan, harap at likod, puro kamunduhan ang nangyayari, di ba? Napakahirap nito. Pero yun yung sabi ng salita ng Diyos, di ba? Huwag daw tayo ni uupo man, ni makikitayo man sa gawa ng mundo. Kailangan po natin i-isolate yung ating mga sarili sa mga bagay na nasa mundo po. Sa anong pamamaraan? Kailangan mo ang sarili mo ibabad sa salita ng Diyos. Kailangan mo ang sarili mo ibabad sa panalangin. Sabi nga po dito, ano po, paano nga yan? Kilala nito, ito isa siyang NBA player, ang pangalan niya ay si DeMar DeRozan. Kung mababasa niyo po, hindi mo na po siya babasahin. Pero sabi niya, hindi raw po siya umiinom. Ibig sabihin ng umiinom lang mga alak. Kasi sa NBA, may mga time talaga na yung player, kapag wala silang practice kinabukasan, syempre may mga happy time sila. Nagsisiinuman, pupunta sa mga bar, uso sa kanila. Pero daw po siya, sabi niya, hindi raw siya minsan ni uminom. Kasi alam niya, sabi niya dito, ito yung yung bold niya, no? I never had a drink, not once, kahit isa daw po, hindi po siya nainom. Bakit daw po? Now, none of that. I always look at it from the standpoint of my whole goal in hoping was to play as long as I can. Sabi niya po kasi, nilulook forward niya raw po kasi na makalaro doon sa kanilang liga, doon sa kanyang passion na basketball, hanggang kaya niya. Ibig sabihin, para magawa niya yun, kailangan niyang iwasan yung mga bagay na makapipigil para mangyari yun. Sa Christian, ganun din po tayo, di ba? Kahit mahirap iwasan yung mga bagay na yan, kailangan natin gawin kasi nilulook forward natin na makasama ang ating Diyos. Ayun po yung tinitingnan niya, sabi niya, kailangan ko tumagal sa liga. Kailangan ko tumagal sa NBA. Para magawa ko ito, kailangan ko iwasan yung mga bagay na hahadlang para tumagal ako dito. Kaya nga sabi niya, nung bago raw show,
nakikita niya yung mga nauna sa kanyang player, yung mga matatanda na naglalagay ng mga ice pack sa sa kanilang mga tuhod. Kaya sabi niya, tawa siya ng tawa daw. Sabi niya, ba't yan naglalagay ng ano niya, ng yelo sa mga tuhod niyo? Eh syempre, bata pa siya, hindi niya pa nararamdaman yung mga ganun masasakit sa tuhod. Sabi sa kanya, gawin mo na yan habang ikaw ay bata pa. Gawin mo na yan habang hindi mo pa nararamdaman. Kaya yung ginagawa niya, kahit wala pa raw siyang nararamdaman, every time na pagkatapos ng laro nila, naglalagay siya ng ice pack sa tuhod niya para madaling makarecover. Alam niyo po, as a Christian, masarap ang bawal eh, di ba? Masarap ang bawal. Pero ang tanong, worth it ba yung tikman yung bawal na yan sa naghihintay sa atin na pag-asa na pinangahawakan natin? Yun lagi yung tatanungin mo. Kapag na malapit ka ng matukso, malapit ka ng makihulog sa pagkakasala, isipin mo, worth it ba yan sa naghihintay sa atin? We must isolate ourselves sa mga bagay na nangyayari sa mundo. Kahit yung makiupo, makichismis, hanggat maaari ilayo po natin ang ating mga sarili. Pangalawa po is, free ourselves from this curse. Palayain po natin yung ating sarili. Kasi sumpayan eh. Yung laman, sumpayan eh. Kailangan malaig palagi yung hilig ng Espiritu. Malaig palagi yung pagnanais ng Espiritu kaysa sa pagnanais ng laman. Kasi sumpayan eh. Kailangan ang Kristiyano na bubuhay sa Espiritu. Pangalawa po, sabi po dito, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Pangalawa po is, living firm. Find our pleasure in the teaching of our God. As a Christian, kailangan natin hanapin yung kasiyahan sa salita ng ating Diyos. Sabi po dito, di ba, ang kanyang kasiyahan dapat nasa kautusan ng Panginoon. Dapat makita natin yung mga aral at salita ng Diyos ay maging kasiyahan natin. Kasi minsan nagiging burden nito sa Kristiyano, di ba? Parang ang hirap gampanan, ang hirap gawin, ang hirap tayuan. Pero as a Christian, dapat makita natin yung kaligayahan natin na tayo'y gumagawa ng kautusan ng Diyos. Makita natin na ito'y isang pribilehiyo na nakakasunod tayo sa mga aral at salita ng Panginoon. At maging motivation natin na nagagawa natin ng mabuti yung mga aral ng Diyos. Maging kasiyahan po natin to. Dapat ito yung maging hilig natin. Ito yung maging hobby natin. Yung sumunod sa salita ng Diyos. Dapat nandito yung ating kasiyahan. Kasi sabi po ng salita ng Diyos, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Sino po ito? Ito yung mga tao na mapapalad. Sabi, di ba? Mapalad ang tao na ang kasiyahan ay nakikita sa kautusan ng Diyos. Kaya kung ikaw nakikita mo yung sarili mo na sumasaya, kapag nagagampanan mo yung salita ng Diyos, mapalad ka. Pangalawa po, sabi nito, keep our hunger in the teaching of our God. Nawa po, no, hindi lang basta hindi lang tuwing linggo, tayo na nag-iinit o na-motivate, nagampanan yung salita ng Diyos. Hindi lang every time na makakapakinig tayo ng preaching, makakarinig tayo ng awitin ng pagsamba, doon lang tayo mamomotivate na sumunod sa Diyos. Bagkus, palagi sa araw-araw, maging uhaw tayo sa salita ng Diyos. Manalangin tayo na ibabad natin yung mga salita natin sa presensya ng Diyos. Panatilihin po natin yung pagkauhaw natin sa pakikinig, sa pamumuhay ng aral ng ating Panginoon kung Diyos. Because we must living firm in our faith. Ito po yung magsusurvive sa atin para pagdating ng panahon ng kanyang paghahari, makasama natin ang ating Panginoon. Pangatlo po, sabi ko dito, ito na po. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. Ito na po mga tao na ito, no? Hindi lang, itong mga tao na gumaganap ng binasa nating verse 1 and 2, ito na po ay parang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng tubig. Siguro hindi natin ito ma-visualize, no? Kung ano ba yung uri ng puno na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Pero ito, malinaw sa akin. Kasi nung bata kami, meron kami puno. Ewan ko kung puno ba tawag doon? Na nakatanim kung saan nandun yung aming gripo. Yung. Wala nang mga puno dito, nag-iisa na lang yun. Eh, ano pa na yung tubig namin nun? Jumper. Talagang umaagos talaga. Eto, tanda-tanda ko yung puno na yon, ginawa na yung sa kabila, pero hindi pa rin siya tinanggal. Kasi anin eh. Ang taas ng puno yun, parang nagpas second floor yung ano na yun eh, di ba? Yun, doon sa mitong natin yun. Nagpas second floor na pa.
Ewan ko kung anong puno yun eh. Fortune. 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 May puno palang fortune, oh. Pero yung puno na yung wala nag-aalaga. Eh, puno naman talaga, hindi naman talaga inaalagaan, di ba? Pero bakit nandun siya? Kasi nasa syudad siya eh. Eh, magtataka kasi mga konkreto na yung naririto, di ba? Kung meron mga halaman dito, yung mga halaman na nasa paso. Pero wala ka dito makikita sa luwalhati na may puno ngayon, mapig, di ba? Simula sa Oriones hanggang dito, may makikita ba punong nakatanim? Wala, ayun lang. Pero bakit siya nakatayo doon? Ewan ko bakit natanggal yun. Siguro ginawa kasi yung ano eh, no? Ginawa, tinanggal siyang kusa, hindi siya natanggal ng dahil sa kawalan ng kung ano man. Tinanggal siya dahil may ginawang bagay. Pero dahil naniniwala ko na kaya din siya nakatagal doon sa konkretong tinatayuan niya kasi merong tubig na umaagos eh. May ano eh, may tubig na nagbibigay sa kanya ng protina para magpatuloy yung kanyang buhay. Kasi tubig namin talagang tabi lang ng puno. Yung puno po na yon is talagang yung tubig na yun talagang umaagos kasi wala ano yun eh, kumbaga walang pumipigil eh. Kasi lahat naman ng tubig dati rito halos ano eh. Ano lang, umepa lang na Maynila din, no? Sinisi pa yung Maynila din, no? Pero ang ano po dito, ang pinaka-key point po dito is yung tao na na-align sa salita ng Diyos is para raw na puno na parang puno na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman hindi malalata at anumang kanyang gawin ay giginawa. Sabi po dito sa ating pangatlong bagay, firmly rooted. We bear fruits to our assigned purpose. Sabi po dito, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ibig sabihin po, as a Christian na sumusunod sa salita ng Diyos, na hinahanap ang kasiyahan sa aral ng Diyos, tayo po'y namumunga sa kapanahunan. We bear fruits to our assigned purpose. Tayo po'y namumunga ayon sa ating layunin. Alam niyo po, ang mga bunga na pag-aralan ko po pala, ang mga puno. Sabi po dito, di lang po pala sila basta namumunga. Meron po talaga na season kung bakit sila namumunga. Paano nga rin? Tayo dito, inaari po ito sa atin sa Google. Sabi, fruit trees generally produce fruit seasonally. Hindi yung basta kung kailan lang sila gustong mamunga. Meron talagang kapanahunan kung kailan sila mamunga. Due to combination of factors related to their biology and the environment. Specifically, the timing of flowering, fruit development, and seed dispersal is often synchronized with favorable climatic conditions. Bakit daw po? Kahit daw po sila bumubunga sa kanilang season, ensuring successful reproduction and offspring survival. Dahil po para makapag-reproduce at makapag-survive yung kanilang kung kumbaga hindi lang basta sila namumunga dahil lang gusto nilang namumunga sila sa kapanahonan nila para sa kanilang mga survival, para sa kanilang mga reproduction. Kaya nasabi ng Bible na namumunga ka ng kapanahonan, ibig sabihin namumunga tayo dahil sa layunin ng ating Panginoon ko Diyos. Merong kadahilanan kung bakit nandoon yung bunga mo sa panahon na yon. Sana po naintindihan natin, we bear fruits to our assigned purpose. May layunin po na isang sa atin kung bakit tayo namunga sa kanyang kapanahunan. Pangalawa po is our works are prosperous and beneficial. Sabi po dito, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Pero sana po wag po tayong malito dito, di ba? Kasi kung ito lang yung gagamitin mong verse na ipopost mo sa Facebook, parang malilito yung mga tao eh. Kasi sabi nito, anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ibig sabihin kahit gumawa siya ng masama, giginhawa. Hindi po, no? Nire-refer po nito dun sa preceding verse kung saan yung tao po na sinasabi niya po dito is yung mga hindi lumalakad sa payo ng masama at ang kasiyahan niya ay nasa kautusan ng Diyos. Kasi minsan baka i-post lang to eh. Tapos mabasa, sabi pala dito ng Bible, oh, at siya'y magiging parang punong kahoy at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ibig sabihin, kahit ano palang gawin ng isang Kristiyano, giginhawa. Hindi po. Nakadepende po yan dito sa preceding verse kung saan pag-aaralan mo yung mga tao na hindi tumatayo sa payo ng masama at yung mga tao na sumusunod sa aral ng salita ng Diyos. Ito po yun. Ibig sabihin, as a Christian na sumusunod sa ating Panginoon to Diyos, ano man po yung gawin natin na alay sa kalooban niya ay biyaya. Amen. Our works are prosperous and beneficial. Ano man po yung maging gawa ng isang tao na sumusunod sa Panginoon ko Diyos, magiging biyaya at benepisyo po sa kanyang mga nakapaligid. Kasi sabi ng Panginoon, may tapat ang salita ng Diyos, di ba? Ano man po yung magawa natin? Magiging kaginhawaan. Napakabuti sa trabaho, sa pag-aaral. Basta i-align mo lang yung buhay mo sa ating Diyos. Ano man yung kalalabasan niyan,
kaginhawaan po. Meron nga ako nabasa sa Facebook, no? Isa siyang battle rapper dati. Pero pastor na yata siya ngayon, nagbago na talaga ng buhay. Sabi niya marami lang nagtatanong sa kanya, humihingi ng payo, kasi ito, ganito nangyari sa buhay nila, ano ba yung magandang nagkatrabaho naman pero kulang pa din. Parang iba-ibang payo. Ang sinasagot niya lang daw palagi, maglingkod ka sa Diyos. Kasi yun naman talaga yung purpose ng buhay, di ba? Maglingkod ka lang sa Diyos. Maglingkod ka lang ng tapat. Ang lahat ng bagay, aayon na sa kapurihan at kadakilaan niya. Mahirap, di ba? Mahirap maglingkod sa Panginoon eh. Pero subukan mo. Subukan mo siyang paglingkuran ng katapatan. Tingnan natin kung ano yung magiging sukli sa'yo ng ating Panginoon. Kasi hindi natin makikita yung resulta hanggang hindi natin sinusubukan. Siguro kung nahihirapan ka sa buhay, kung marami kang katanungan sa buhay, subukan mo maglingkod ng tapat sa Panginoon. Hindi natin kayang tumbasan yung kayang ibigay ng Diyos. Hindi natin kayang tumbasan yung kayang suklian sa atin ng Diyos. Subukan mo lang maging tapat sa Panginoon. Magtiwala ka lang sa salita niya. Yun lang yung minsan motivation ko eh. Susunod lang ako kasi minsan talagang nahihirapan na rin talaga minsan talaga ang hirap, dumarating ka rin sa sitwasyon na mahirap na eh, no? Yung parang minsan ayoko na magtrabaho, pero hindi pwede kasi may anak ka eh, di ba? Parang ganun, ayoko na pumasok, yung araw-araw gigising ka ng umaga, sabi mo, matatanong ang sarili mo, hanggang kailan ba ito matatapos? Kasi simula nung pagka-graduate ko, ilang linggo lang nakapagtrabaho na ako. Sabi ko, pwede kayang mag-leave ng 2 months? Maranasan ko man lang na hindi gigising ng umaga. Pero ang motivation ko, ang Diyos talaga. Dito lang yan sa lupa eh. Magiging tapat ako sa Diyos. Dito lang sa lupa yung mga nagaganap na yan. Pagdating ng panahon, ang kapayapaan, mararanasan natin. Kahit naman nangyayari yan, ang kapayapaan ng Diyos nandun pa rin eh. Okay, bago po ako magtapos, mayroon po akong babasahin na doon. Sabi po dito kay Pablo po itong kwento eh. Pero ang sumulat po ng Acts is si Lucas po. Sabi po ni Pablo dito, datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpapatuo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Alam niyo po, dun sa previous verses po nito, ito yung sulat niya, kung di ako nagkakamali, sulat niya po ito sa mga taga-Ephesians eh. Parang sinasabi niya na babalik na ako sa Jerusalem. And pagbalik ko sa Jerusalem, hindi na tayo makikita. Ibig sabihin na sinabi niya hindi na muli tayo makikita. Kasi kausap niya dito yung mga elder ng Ephesians. Sabi niya, pinatawag niya, kinausap niya, babalik na ako sa Jerusalem, and malamang hindi na tayo muli makita. Ibig sabihin na hindi na tayo muli makita, baka doon na matapos ang kanyang buhay. Kasi sabi niya, hindi ko alam kung ano yung dadatnan ko sa mga pupuntahan ko, pero pinakita na sa akin. Sabi niya, pinakita na sa akin ng Espiritu Santo na naghihintay na sa akin yung mga tanikala. Naghihintay na sa akin yung mga kapigatian sa aking mga pupuntahan. Alam niyo po, no, etong time na to, nag-iyakan sila bago siya umalis eh. Kasi syempre, yun yung mga tinuruan niya eh. Mga dun, nabuo yung church ng Ephesians doon sa pamamagitan ni Apostol Paul. And nung time na aalis na siya, sabi niya, hindi niya na ako muli makikita. Kasi alam niya pinakita na sa kanya kung paano siya kung hanggang sa yung buhay niya eh. Ibig sabihin, alam niya hindi na siya makakabalik dito. Hindi naman uso dati yung messenger na may video call, di ba? Wala na talagang chance para magkita muli sila. Pero alam niyo po, sabi nga dito, datapwat, hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Ang mahalaga sa kanya, magganap niya lamang yung patungkulan at ministeryo na binigay sa kanya ng Diyos. Alam niyo po, no, ikaw na tao ka, na makikita mo yung pupuntahan mo, naghihintay sa'yo is kamatayan, di ba? Kapigatian, paghihirap. Pupuntahan mo po ba yun, di ba? Di ba, ikaw na, nakita mo na yung mangyayari sa'yo sa pupuntahan mo na hindi maganda, hindi mabuti, masalimuot, pupuntahan mo ko ba yun? Di ba? Mahirap, di ba? Pero si Apostol Pablo, alam niya yung mga naghihintay sa kanya. Alam niya yung mga magaganap sa kanya. Nagkaroon na siya ng nagkaroon na siya ng hinte sa mga bagay na. Pero pinapatuloy niya pa rin. Bakit? Sabi niya po dito is, hindi sa kanya mahalaga yung kanyang buhay. Hindi niya pinapahalaga ito na parang sa akin. Iniisip niya na yung buhay na ito is magawa yung layunin ng Diyos. Yes. Alam niyo po, bilang runner, ako, sa tuwing meron akong sasalihang fun run, sobrang excited ako niyan. Yung yung marathon nga na schedule ko sa November eh.
Inihintay ko yan na parang bata naghihintay sa Pasko. Ganun ako ka-excited yan. Yung naka-schedule ko na marathon sa November 12, hinihintay ko siya na yung bata na naghihintay sa pagsapit ng Pasko. Ganun ko siya kasi yan hinihintay. Pero alam po, nakapagtakbo ko doon, hindi kasiyahan yung mararamdaman ko. Kasi ang hirap tumakbo eh. Every time na may paano na ako sinasalihan, excited ako yan. Minsan nga, hindi ako nakakatulog eh. Siguro sa binibilan lang ako ng gamot na pampatulog eh. Kaya nakakatulog ako eh. Pero during races, during running, ang hirap. Kasi talagang hindi ka naman ano dyan, hindi ka naman tatakbo dyan ng takbo na banding-banding. Tatakbo mo yan para ma-hit mo yung goal mo ng oras, kaya mabilis yan. Kaya nakakapagod, nakakahingal. Kaya minsan naiisip ko pag tumatakbo ko, ba't ko ginagawa. Iniisip ko lagi sarili ko, ulit takbo ko na nga ito, hindi na ako tatakbo. Kasi ang hirap eh. Pero bakit ko ginagawa yun? Kasi yung kasiyahan ko is once I cross the finish line and I got the medal. Yun yung kasiyahan ko eh. Ibig sabihin, yun po yung si Apostol Pablo. Hindi niya nakikita yung hirap na naghihintay sa kanya kasi naka-look forward siya dun sa goal na pag-asa na binigay ng ating Diyos. Alam niyo po, as a Christian, no, huwag po nating isipin na mahalaga itong buhay natin. Isipin po natin yung layunin na pinagagawa po sa atin ng ating Diyos. Alam niyo po, sabi ko po kanina, no, sa mga tukso, ang sarap patuloy niyan, di ba? Ang sarap gumawa ng mga bagay na gustong-gusto ng laman. Ang sarap kumain ng bawal, ang sarap tumikim ng bawal, ang sarap manood ng bawal, but it will cost big time. It will cost your life. Yun po ang isipin natin, no? Yung pagtikim pa natin sa mga bagay na to, worth it po ba? Tatagal lang po yan ng minuto, tatagal lang po yan ng oras yung kasiyahan yan. Pero yung oras na igugugol mo sa lupang ito, kahit gaano pa po katagal yung maging buhay mo sa lupang ito, na puno ng paghihirap, pero nagpapatuloy ka sa pananampalataya, hindi niya kayang tumbasan yung habang buhay na kapayapaan sa piling ng ating Diyos. Yun lang po, sana po may naintindihan po tayo. Stand while we are living temporarily. Stand on His faith. Because as darating po ang panahon na tayo naman po ay uupo sa ating Panginoon ko Diyos habang buhay. Ay po'y manalangin. Salamat po aming Diyos sa araw na ito. Tulungan niyo po nawa kami, Panginoon ko Diyos, na maging matibay sa pagtayo sa pananampalataya namin. Ano man po yung nangyayari sa aming mga kapaligiran, ano man po yung mga nakikita po namin, ano man po yung mga nagaganap. Tulungan niyo po kami na sumandal sa salita at aral mo, na mabuhay kami sa pananampalataya, mabuhay kami sa paglilingkod, sa paglakad sa iyong salita. Tulungan niyo po kami na ibabad namin ang aming mga salita sa presensya at aral mo, Panginoon ko Diyos. Salamat po, aking Diyos. Maranasan po namin ang pagliligtas at sa iyong kapanahunan. Tulungan niyo po na ang lahat ng aming pangalan maisulat sa aklat ng buhay. Makakasama kami sa iyong kaharian, Panginoon ko Diyos. Salamat po, aking Diyos. Sa iyo po ang pagpupuri, pagdakil at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen and amen. In the virus na wala, okay. Salamat sa mensahe ng ating Panginoon, no? At sabi nga ni Pablo, si hilig sa pagtakbo, no? Sabi niya, oh, we're running the race to win. Setting one heart on the prize. Always keeping on our eyes sa ating Panginoon. Tayo tumatakbo, nakaset ang ating goals. Jesus. I-distribute natin ang ating mga ang bread and cup. Ang
Yung mga kapatid, tayo po'y manalangin. Noong gabi ngayon, bago ipag-anulo ang ating Panginoong Yesus, sila'y nagkakatipon-tipon. Ginahagi niya ang bread. Sabi niya, ito ang aking katawan na ihahandog sa inyo. Inyo, tuwing kayo magkakatipon, kainin niyo ito. Panginoon, pagpalain mo po ang bread na talaga sumisimbolo ng banal mong katawan natin. At ito'y nakain namin. Ang iba yung alang-asang pihigan, espiritual na tak. Kami sumunod siya. So, salamat po sa Panginoon Diyos, mas patapalain mo po ang pari na ito. Kaya po ang papulit po salamat sa pangalan ni Jesus. Ito ay anis sa kapatilang. Kainin po natin mga kapatid. Taas natin ang nung parang gabi ngayon bago siya kinuha niya ang alis ng alak. Sabi na ito ang aking dugo na ibubuhos sa inyo. Sabihin niyo ito kung kayo lagi magkakatid. Panginoon, basbasa mga alis na ito. Pinainom namin magkaroon kami ng iba yung kalakasan, physical, spiritual. Salamat po, Panginoon Jesus. Kaya po ang papulit po salamat. Amen. Gawin po natin mga salamat po, Panginoon Diyos. At sinarapat po kami makapag-partake ng alis at ang bread na sumisipulo ng balat mo at ng dugo, Panginoon Diyos. Kaya po ang papulit po salamat ng ilang Diyos sa pangalan ni Jesus. Ito po yung aming samang maraming pasalamat. Oo. Ito, praise. Tayo naman po ay dadako sa ating pagbibigay. Maaari na pong magbigay ang lahat. Panalangin po natin ang ating handog sa linggong ito. Lord, maraming salamat po at kami po ay muli na iyong binigyan ng pagkakataon upang makapagbalik sa iyo. Nawa po ang salaping ito ay magamit sa lahat po ng ministeryo ng aming simbahan. At sa mga hindi po nakapagbigay, nawa po mas biyayaan mo po sila upang sa darating na linggo ay makapagbigay po. At sa mga nagbigay naman po, ikaw na po ang bahalang magbigay sa amin muli ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Ang lahat po ng ito ay tinataas namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po at kami itiwala dito sa aming bahay Panambahan at nakakakinig ng inyong banal na salita. Gayon din po sa taong nagpahayag nito, Lord. Maraming salamat po, Lord. Naway kami inyong ingatan sa aming pag-uwi, Lord. At sa susunod na linggo kami inyong ibalik dito sa aming bahay Panambahan, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. No? Panginoon, dalangin po namin na salamat po sa umagang ito. Kami po yung nakapagpuri, nakapagpasalamat, nakaawit sa iyo, Panginoon Diyos ang salangin. Dalangin po namin ang mga kapatid ko ito na nasa dito sa aming bahay Panambahan. Pati yung nasa lawas na nakinig ng mabuti, ang walang biyaya pagkapala ay patuloy na sumagana sa amin. Ingatan mo po kami lahat. Sa aming mga buong isang linggo ito, sa aming pagbabiyahe, sa motor man ito, o sa lahat ng vehicle yung sasakay namin, ingatan mo po kasi ngayon, ilayo mo po kami sa pagpasok, pag-uwi ng mga kapatid ko ito, ilayo mo sila sa lahat ng mga driver na may dala-dala iba't ibang vehikulo na mga irresponsible, Panginoon, hawiin mo mga daanan ng kanilang pagpasok. Ganyan din po, ibalik mo po kami nito sa susunod na linggo upang ikay purihin namin sa bahay namin sa Espiritu at Katotohanan. Ang walang nabiyan, pagkapala mo, ay patuloy managana sa buhay namin sa isang linggo ito. Aming Diyos, Amang nasa langit. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Pagpalain kayo lahat ng ating Diyos, Amang nasa langit, sa magitan ng ating Panginoon sa ating Diyos, at sa patnubay gabay ng Banal Espiritu Santo ng ating Diyos. Amen. 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 Let us all shout, all glory, All glory! all praise, All praise! all worship, All worship! all honor, All honor! all power, All power! and all thanksgiving And all thanksgiving! belongs to you alone. Yes, Lord. Jesus.